Mga issue, mga ulat, mga totoong kwento. Ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata, para sa bata. Ako si Camille. Samahan niyo ako ngayong hapon para sa unang episode ng Makabata Files. Hindi pa ako ina, pero matagal ko nang iniisip kung anong klaseng mundo ang kakaharapin ng batang gusto kong yakapin balang araw. Isang mundong dapat ligtas, isang mundong dapat may tiwala. Ngunit may mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang panganib ay hindi laging nagmumula sa dilim, kundi minsan sa mismong lugar kung saan tayo kampante. Ngayong araw, isasalaysay natin ang isang kasong yumanig sa buong bansa. Isang pulis, isang bata, at isang tiwalang nauwi sa trahedya. Ito ang kaso ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido at ng kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Isang kasong idineklara ng case closed. Ngunit para sa marami, lalo na sa mga nangangarap bumuo ng pamilya, hindi pa rin ito tahimik. January 16, 2026. Isang ordinaryong araw. Walang bagyo, walang babala, walang senyales na may dalawang buhay na magwawakas. Sa Taguig, umalis ng bahay si PSMS Diane Marie Mollenido kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Isa siyang pulis. Sanay magbasa ng sitwasyon, sanay magtanong, sanay magduda. Ngunit sa araw na yon, hindi ang pagiging pulis ang nangingibabaw, kundi ang pagiging ina. Ang kanilang pakay ay Novaliches, Quezon City. Isang car deal, isang kasunduan para ibenta ang kanilang Toyota Innova sa halagang 450,000 pesos. Hindi ito transaksyon sa isang estranghero. Ang kausap ni Diane ay isang car agent, isang taong kilala niya, pinagkakatiwalaan niya, isang taong tinuring niyang pamilya, ang kanyang inaanak sa kasal. Sa ganitong mga detalye, kadalasang nagsisimula ang trahedya. Hindi sa madidilim na eskinita, hindi sa armadong engkwentro, kundi sa relasyong may tiwala. Hindi alam ni Diane na ang inaakala niyang simpleng transaksyon ay bahagi na pala ng isang planadong panlilinlang. At hindi alam ni John Ismael na ang biyahe niyang yun ay wala ng pag-uwi. Lumipas ang oras, walang tawag, walang mensahe. Sa una, maaaring isipin, baka na-late lang, baka may aberya. Ngunit ang katahimikan ay tumagal at sa katahimikang iyon, may bigat na hindi maipaliwanag. Noong January 19, opisyal nang inireport na missing si Diane Mollenido at ang kanyang anak. Sa puntong iyon, ang isang car deal ay tuluyan nang naging missing persons case. May mga sandaling mas gugustuhin mong manatiling tanong na lang ang lahat dahil minsan, ang sagot ay mas masakit kaysa sa paghihintay. Noong January 24, isang bangkay ang natagpuan sa isang sapa sa Pulilan, Bulacan. Kinumpirma ng mga otoridad. Ito ang bangkay ni PSMS Diane Marie Mollenido. Batay sa resulta ng forensic examination, napatunayan ang sanhi ng pagkamatay ni Diane ay tama ng bala sa likurang bahagi ng ulo. Hindi ito aksidente, hindi ito pagkawala. Ito ay malinaw na kaso ng pagpatay. Ngunit nananatili ang isang tanong, nasaan si John Ismael? 5 araw pa ang lumipas. Isang maliit na katawan ang natagpuan sa isang calamansi farm sa Victoria, Tarlac noong January 29. Balot na balot ng plastic at tape, kinumpirma ng mga otoridad. Ito si John Ismael. Batay sa autopsy, ang bata ay namatay sa asphyxia, isang kondisyon kung saan napuputol ang supply ng hangin sa katawan na nagdudulot ng suffocation. Sa puntong ito, kumpleto na ang larawan ng trahedya. Ngunit, mas dumami ang tanong. Bakit sa magkahiwalay na lugar sila natagpuan? Bakit sa Bulacan at Tarlac? Para sa mga investigador, iisa ang sinasabi nito, hindi doon naganap ang krimen. Sa bawat krimen,
May isang lugar kung saan nagsisimula ang lahat. At sa kasong ito, ang investigasyon ay humantong sa isang bahay sa Novaliches, Quezon City. Balikan natin ang mga nangyari. January 16, umalis ng bahay ang mag-ina. January 19, iniulat silang nawawala. January 24, natagpuan ang bangkay ni Dayan. At January 29, natagpuan na ang bangkay ni John Ismael. Nang suriin ang araw ng pag-alis ng mag-ina, lumitaw ang mga hindi tugmang detalye sa nangyaring car deal. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang krimen ay naganap sa loob ng isang lugar na kontrolado ng mga suspect, ang bahay sa Novaliches. Batay sa CCTV footage na nakuha ng mga otoridad mula sa mga kalapit na lugar, makikitang pumasok ang mag-ina sa loob ng compound nang walang ipinapakitang senyales ng pangamba. Mula sa puntong ito, wala ng CCTV footage na nagpapakitang sila ay lumabas pa ng bahay. Para sa pulisya, ito ay isang mahalagang detalye. Nangangahulugang ang krimen ay naganap matapos silang pumasok sa loob. Batay sa forensic findings at sa reconstruction ng pangyayari, si Dayan ay malapitan at sinadyang binaril sa ulo matapos ang pagpatay sa ina. Ano nga ba ang nangyari kay John Ismael? Batay sa timeline analysis at sa kawalan ng agarang galaw palabas ng compound, para sa mga investigador, ang paraan ng pagpatay ay nagpapakita na ang bata ay itinuring na saksi na kailangang patahimikin. Sa pinagsamang CCTV footage at pagsusuri sa galaw ng mga sasakyan, lumabas na magkahiwalay na oras at ruta ang ginamit sa pagtatapon ng mga bangkay. Si Dayan ay iniwan sa Pulilan, Bulacan. Si John Ismael naman ay itinapon sa isang taniman sa Victoria, Tarlac. Mistulang isang karaniwang road trip kasama ang 3 anak na may edad na 6, 8, at 10 taong gulang ang naging alibay ng mga suspect. Ngunit sa likod ng planong pag-akyat, unti-unting isinasagawa ang mas madilim na layunin, ang pagtatapon ng mga bangkay sa magkakahiwalay na lokasyon upang iligaw ang investigasyon. Ayon sa pulisya, bago tuluyang bumalik sa kanilang tahanan sa Quezon City, nakaikot pa ang pamilya sa ilang bahagi ng Laguna. Isang galaw na kalaunan ay makikitang bahagi ng maingat at planadong pagtatakip sa krimen. Matapos ang road trip, sinikap ding linisin ng mga suspect ang loob ng bahay. Isang huling hakbang upang burahin ang anumang bakas ng karahasan na naganap sa loob. Ngunit sa isinagawang luminol testing, lumitaw ang mga bakas ng dugo sa sahig at ilang bahagi ng bahay. Patunay na may karahasang naganap sa loob. Batay sa CCTV footage, forensic findings, autopsy results, at timeline ng galaw ng mga suspect, nabuo ng pulisya ang malinaw na konklusyon. Ang krimen ay planado, isinagawa ng higit sa isang tao at sinadyang ipatupad mula simula hanggang dulo. At sa huli, isang katotohanan ang tumatak. Nakakatakot isipin. Ang halaga lang ng buhay ng mag-ina ay 450,000 pesos. Kilalanin natin ang mga suspect. Ang inaanak ni Dayan, ang car agent. Ang asawa nitong dismissed police officer. Isang kasabwat na tumulong sa logistics. At isang kamag-anak na sumuko dahil sa konsensya. 4 na tao. Isang conspiracy. Noong February 3, idineklara na ng DILG na case closed ang kaso. Isang slam dunk ayon sa mga ebidensya. Sa kabila ng opisyal na deklarasyon na sarado na ang kaso, may mga katanungang lumitaw hinggil sa papel ng legal na asawa ni Dayan sa mga pangyayari. Ilang araw matapos simulan ng pulisya ang formal na investigasyon, agad na ipinakremate ni Police Senior Master Sergeant John Mollenido ang labi ng kanyang asawa. Bagamat legal at pinahihintulutan ng batas, ang agarang pagpapasya na ito, kasabay ng limitadong pampublikong pahayag, naging dahilan ito upang mapansin ng ilang investigador ang pangangailangang suriin ang lahat ng posibleng anggulo ng kaso. Gayunman, malinaw sa tala ng investigasyon na si PSMS Mollenido ay hindi na itinuturing na person of interest at walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ayon sa kanyang abogado,
Ang ama ay buong loob na nakipag-ugnayan sa mga otoridad at ang pagwi-withdraw ng anumang reklamo laban sa kanya ng pamilya ng mag-ina ay patunay na ang kanyang layunin ay makatulong sa mabilis at maayos na paglutas ng kaso. Binigyang diin din ng depensa na si PSMS Mollanido ay isang legal na asawa at ama. At ayon sa kanila, wala umanong amang nasa tamang pag-iisip ang sasaktan o hahayaang mapahamak ang sarili nitong anak. Sa huli, nakiusap ang kampo ng ama na igalang ang pagluluksa ng pamilya at bigyan ng panahon ang isang ama na nawalan ng asawa at anak sa isang trahedyang patuloy na sinusuri ng publiko. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa tiwalang sinira at sa isang batang nawalan ng kinabukasan. Habang idineklara ng case closed ang pangunahing kaso, may mga tanong na nananatili sa isipan ng publiko. Mga tanong na hindi agad sinasagot ng isang pahayag o deklarasyon. Kabilang dito ang mga spekulasyong umusbong hinggil sa naging papel ng legal na asawa at ama ng mga biktima, mga hinalang nag-ugat sa mga kilos na itinuring ng ilan na hindi pangkaraniwan. Ngunit ayon sa mga otoridad at sa depensa, ay hindi sapat upang magturo ng pananagutan. Mahalagang igiit sa ilalim ng batas, ang espekulasyon ay hindi ebidensya at ang pagdududa ay hindi kapalit ng katotohanan. Ang hustisya ay hindi minamadali at ang pananagutan ay dapat nakabatay sa malinaw at matibay na patunay, hindi sa interpretasyon ng damdamin o sa inaasahang anyo ng pagdadalamhati. Sa gitna ng ingay, may isang katotohanang hindi dapat matabunan. Isang bata at isang ina ang nasawi. Mas mabigat tanggapin ang katotohanang ang kaligtasan ng mga bata ay maaaring maging collateral damage ng karahasan ng matatanda. Dito nagiging malinaw ang aral ng kasong ito na ang panganib ay hindi laging nagmumula sa hindi kilala at ang tiwala kapag inabuso ay maaaring magbunga ng hindi na maibabalik na pagkawala. Ito ang panawagan ng Council for the Welfare of Children. Ang proteksyon ng bata ay hindi opsyon. Ito ay pananagutan. Ang Makabata Helpline 1383 ay patuloy na nagsusulong ng mga advokasya upang maprotektahan ang bawat bata at kanilang pamilya. Maging mapagmatsyag. Huwag matakot magsumbong. Ang karahasan laban sa bata at kabataan ay hindi katanggap-tanggap at labag sa batas. Kung may nais kayong iulat o ikonsulta, makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383 sa mga sumusunod. Tumawag sa 1383 SMART 0919-354-1383. Sa Globe 0915-802-2375. Mag-message sa Makabata Helpline 1383, Facebook at Instagram. I-click ang Makabata logo sa website ng CWC. Para sa mga taga-NCR, maaaring mag-report sa eGov Super App ng DICT. Piliin ang child abuse. Sama-sama nating protektahan ang bawat bata at itaguyod ang isang ligtas, maayos at makabatang mundo para sa lahat. Dahil ang bawat bata ay mahalaga. Ako si Camille at ito ang Makabata Files.